Good morning. Tara, basa na tayo na ating libro guys. Magandang balita, Biblia. 05 December 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Gawa chapter 3. Pinagaling na ang isang lumpo. Pakisabayan ako ng basa nang pari-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Gawa chapter 3 verse 1, minsan nagpunta sina Pedro at Juan sa templo alas 3 ng hapon noon, ang oras ng pananalangin. Verse 2, sa pintuan ng templo na tinatawag na pinto ang maganda ay may isang lalaking lumpo mula pa nang ito'y isilang. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Verse 3, nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya humingi ng limos. Verse 4, tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, tingnan mo kami. Verse 5, tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya lilimusan. Verse 6, ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto, ngunit may iba akong ibibigay sa iyo sa pangalan ni Hesukristo, taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Verse 7, hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon din lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Verse 8, palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templong kasama nila habang naglalakad at lumulundag na nagpupuri sa Diyos. Verse 9, nakita ito ng lahat. Verse 10, at nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo na mamalimos sa pinto ang maganda ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. Ang sermon ni Pedro sa portiko ni Solomon. Gawa chapter 3 verse 11, nakahawak pa siya kina Pedro at Juan sa lugar na tinatawag na portiko ni Solomon nang patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Verse 12, kaya't sinabi ni Pedro sa mga tao, mga Israelita, bakit kayo nagtataka sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinitingnan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya dahil sa sarili naming kapangyarihan o kabanalan? Verse 13, pinarangalan ng Diyos ng ating mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob ang kanyang lingkod na si Jesus na isinakdal ninyo at itinakwil sa harap ni Pilato, gayong ipinasya na ni Pilatong palayain siya. Verse 14, itinakwil ninyo ang banal at matuwid at hiniling na palayain ang isang mamamatay tao. Verse 15, pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa pangyayaring iyon. Verse 16, ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpapagaling sa kanya tulad ng inyong nakikita. Verse 17, mga kapatid, alam kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Verse 18, ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang matagal nang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo ay kailangang magtiis ng hirap. Verse 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Verse 20, at nang sa gayon ay sumapit na ang panahon ng kapahingahang mula sa Panginoon. Susuguin niya si Jesus, ang Kristong hinirang mula pa noong una para sa inyo. Verse 21, siya ay dapat mo nang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Verse 22, sapagkat sinabi ni Moises, mula sa inyo ang Panginoon ninyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Sundin ninyo ang lahat ng kanyang sasabihin sa inyo. Verse 23, ang sinumang hindi sumunod sa propeta, iyon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Verse 24, ang lahat ng propeta mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya ay nagpahayag din tungkol sa panahong iyon. Verse 25,
Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo at kasama kayo sa kasunduan na ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham, pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng iyong lahi. O kasama tayo guys. Pagbuong daigdig kasama tayo. Verse 26, kaya't matapos buhayin ng Diyos ang kanyang lingkod, sa inyo siya unang isinugo upang pagpalain at tulungan kayong tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Okay, bilisan natin. Sina Pedro at Juan sa harap ng Sanhedrin, Gawa chapter 4 verse 1. Nagsasalita pa sina Pedro at Juan sa mga taong bayan nang dumating ang mga paring Hudyo, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduseo. Verse 2, galit na galit sila sa dalawang apostol dahil ipinapangaral nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at iyon ang katibayan na muling mabubuhay ang mga patay. Verse 3, kaya't dinakip nila ang dalawa at ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Verse 4, gayon man, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus kaya't umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Verse 5, kinabukasan nagtipon sa Jerusalem ang mga tagapanguna ng mga Hudyo, ang mga matatandang namumuno sa bayan at ang mga tagapagturo ng kautusan. Verse 6, kasama nila si Anas, ang pinakapunong pari, si Caifas, si Juan, si Alejandro at ang iba pang mga kamag-anak ng pinakapunong pari. Verse 7, pinaharap nila ang mga apostol at tinanong sa anong kapangyarihan o sa kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito. Verse 8, sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga tagapanguna at pinuno ng bayan. Verse 9, kung sinisyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling. Verse 10, nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristo na taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus ngunit muling binuhay ng Diyos. Verse 11, ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ang hirap na mga Tagalog nila rito. Okay. Verse 12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Verse 13, nagtaka ang buong Sanhedrin sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan, lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nalaman din nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito. Verse 14, ngunit dahil kaharap nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ni na Pedro at Juan, wala silang masabi laban sa dalawa. Verse 15, kaya't ang dalawa ay pinalabas muna. Verse 15 guys, kaya't ang dalawa ay pinalabas muna ng Sanhedrin at saka sila nag-usap. Verse 16, ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Hayag na sa buong Jerusalem na isang pambihirang himala ang naganap sa pamamagitan nila. Hindi natin ito maikakaila. Verse 17, pagsabihan na lamang natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol kay Jesus upang huwag nang mabalita ang pangyayaring ito. Verse 18, kaya't muli nilang pinatawag sina Pedro at pinagsabihang huwag nang magsasalita at magtuturo pang muli tungkol kay Jesus. Verse 19, sumagot sina Pedro at Juan, kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Verse 20, hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Verse 21, wala silang makitang paraan upang parusahan ang dalawa sapagkat ang mga tao ay nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari, kaya't binalaan nila ang dalawa ng lalo pang mahigpit at saka pinalaya. Verse 22, ang lalaking pinagaling ay mahigit ng 40 taong gulang, panalangin upang magkaroon ng katapangan.
Gawa chapter 4 verse 23. Nang palayain na sina Pedro at Juan, pumunta sila sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan. Verse 24. Nang marinig ito ng mga mananampalataya, sama-sama silang nanalangin sa Diyos, Panginoon, kayo po ang lumikha ng langit at ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nilalaman ito. Verse 25, kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming ninunong si David, na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo, bakit galit na galit ang mga hintil at ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan. Verse 26, naghahandang makibaka ang mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Verse 27, nagkatipon nga sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato kasama ang mga hintil at ang buong Israel laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus ang inyong hinirang. Verse 28, nagkatipon sila kaya't naisa katuparan ang mga dapat mangyari ayon sa itinakda ninyo noon pang una. Verse 29, at ngayon, Panginoon, tingnan ninyo, pinagbabantaan nila kami, tulungan ninyo ang inyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang inyong salita. Verse 30, ionat ninyo ang inyong kamay upang mapagaling at loobin ninyo na sa pangalan ng inyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala. Verse 31, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Ang pagtutulungan ng mga mananampalataya. Gawa chapter 4 verse 32. Nagkakaisa ang damdamin at isipan ng lahat at Ulitin ko guys yung verse 32. Gawa chapter 4 verse 32, nagkakaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di itinuturing ni naman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian kundi para sa lahat. Verse 33, taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Verse 34, walang kinakapos sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan. Verse 35, ay dinadala nila sa mga apostol. Ipinamamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Verse 36, ganoon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga Cyprus na tinawag ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihin anak na matulungin. Gawa chapter 4 verse 37, ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Paano na lang kaya siya mabubuhay kung wala na siyang ari-arian guys. Bukas na itong chapter 5. Bye everyone. God bless.